Japanese na santa binitay ng patiwarik. Praise be God through His saints. Siya nga si Saint Magdalene of Nagasaki, Japan. Nang panahon kasi ngayon, usong-uso sa Japan yung persecution at martyrdom ng mga Katoliko. At dahil doon, nauso din yung tinatawag na apostasy kung saan tinatalikuran ng mga tao yung kanilang pananampalataya dahil sa takot na ma-persecute. Kaya naman ang ginawa ni Saint Magdalene ay she presented herself doon sa mga executor habang suot-suot yung kanyang Augustinian tertiary habit at sinabing siya ay isang Katoliko. At dahil nga sa maganda itong si Saint Magdalene of Nagasaki, parang binigyan pa siya ng chance. O ayan, magbago ka ng isip, iwanan mo yung iyong pananampalataya, pero nanatiling matatag itong si Saint Magdalene of Nagasaki. Kaya naman, tinorture siya at naging martyr. Ang una niyang torture ay tinalian yung kanyang kamay at isinabit siya hanggang sa maputol yung tali. Pangalawa, tinusok ng mga bamboo stick yung kanyang kuko at pinakahig siya sa lupa. At pangatlo, pinainom siya ng galon-galon na tubig at tinapala ng tabla yung kanyang tiyan para ilabas yung pinainom sa kanyang tubig. Natural, lalabas yun sa kanyang tainga, ilong at bibig na may kasamang dugo. Pero ang nag-surrender is yung mga nag-execute dahil kinaya niya yun lahat. Kaya naman binalik siya sa kulungan at nung araw na siya ay ito-torture ng muli, pinarada siya habang meron siyang placard sa may lieg na nakalagay, ayaw niyang talikuran ng kanyang pananampalataya. At ang huli niyang torture ay ibinitay siya ng patiwarik habang nakalubog yung kanyang ulo sa hukay. Natural yung dugo niyan is mamumuo sa ulo niya. Kaya ang ginawa, binotasan siya sa sentido para doon tumulo or lumabas yung mga dugo. Kinaya niya po yun ng 13 days nang walang kain at inom-inom. Ang ikinamatay niya po ay nalunod siya doon kasi napuno ng tubig ulan yung butas, yung hukay. Akalang anong mga nagpapahirap sa kanya, magi-give up siya kasi di niya kakayanin. Pero ang ginawa niya ay sinabayan niya ng pananalangin at ng pagkakanta, yung kumakanta pa siya ng mga hymn sa simbahan habang nakabitay siya. At sa mga gusto nga palang mag-sponsor ng pagpapaprint na prayer card ni Blessed Carlo Acutis para sa kanyang kapistahan sa October 12, click nyo lang po yung link natin sa bio din, click donate for a cause. This is your Hermano reminding you, choose to be happy and choose to be holy. Thank you!